Viva la Virgen, kapayapaan mga kamanlalakbay. Narito tayo muli sa ating Saturday Habit, ang Pueblo Amante de Maria, ang ating podcast para sa mahal na Birhen bilang bayang sumisinta. At kasama po natin dito si Father Franz, ang Assistant Parish Priest ng Minor Basilica ng Taytay. Hello, Father Franz. Viva la Virgen, kapayapaan po sa inyong mga kamanlalakbay. Nandito na naman niya tayo sa ating Saturday Habit kasama ang ating mahal na Birhen, ang ating inang laging tayong sinusubaybayan at sinasamahan. Maraming salamat po, Father Nantet. Nandito naman muli tayo sa ating ginagawang ito na pagdedebosyon din sa ating mahal na ina. Isang gawain ng pagpapakilala din ng ating pagmamahal sa kanya. Siyempre, Father Nante, kasama din natin ngayon ang pinakapipitagang author, no? Ito, nang nakaraan lamang, nandito rin sa aming minor basilica at dinalaw kami upang magbahagi ng kanyang mga kaalaman tungkol sa minor basilica. Tinatawagan natin ng kuya ng lahat ng mga dambana sa buong Pilipinas, no? At ng mga basilika, si Kuya Ivan Panganiban. Viva la Virgen po, kapayapaan po sa lahat ng ating mga kamanlalakbay. Welcome po muli sa ating Saturday episode ng Pueblo Amante de Maria. At nakatutuwa po na meron po tayong special episode po ulit po tayo mga kamanlalakbay. Wow, special episode na naman, Kuya Ivan. Parang nakaraan na special episode tayo, tapos ngayon special episode na naman. Opo. Kasi Puro naalala po ng natin, special. di ba, meron po tayong event po ulit sa Antipolo Cathedral bukod po dun sa ating Golden Rose noong February 26. Syempre, ayaw naman po nating skip yung nangyari na iyon. Kaya meron po tayong i-feature ngayon na event din po natin noong Pebrero, noong naman pong February 24. Oh, bago yung Golden Rose, may nangyari mo ng magandang event. Opo. Ano Sa kaya yung tingin, event na yan? tingin ko po si Father Nante po ang makakapagbigay linaw po sa magiging ano po natin ngayong araw. Bakit ako? Kasi kayo Yung po ang mga rector. Mga Ah, kamanlalakbay, napakarami po nating celebration simula ng January 26 at yung February 26 natin, yung buong buwan na yon, talagang punong-puno tayo ng biyaya at pagpapala. At meron nga pong isang libro na inilaunch noong February 24. Isang artist na taga-Angono, wow. isang kababayan po natin na napapabilang sa daang-daang artist o pintor at musikero sa Angono. Pero katangi-tangi po ang taong ito bukod sa siya'y medyo bilog. Pero yung kanyang mga ginagawa ay para sa simbahan, para sa mananabirin, para sa ating pananampalataya. At kilala na po siya sapagkat marami na siyang nagawa ang simbahan. Hindi lamang dito sa Antipolo, hindi lamang sa ating katedral, kundi pati sa Maynila. Siguro mamaya ipapaliwanag niya sa atin yung mga ginawa niyang obra sa iba't ibang simbahan. Sabi nga parang ang taong ito ay papunta sa pagiging national artist kasi Wow. di ba yung mga national artist may mga ginawa sa simbahan. Mga Amen. kamanlalakbay, papakilala ko po sa inyo si Brother Nani Reyes. Viva la Virgen, magandang araw po sa inyong lahat. Father Nante, Father Franz, at Brother Kendrick. Ayan, eto po pala yung yung magiging international artist po ba, Father Nante? Tama, tama. Wow, grabe naman yan. Tingnan mo naman yung sukat niya pang international. Ayan, no? Kilalang kilala nga po natin yan si Brother Hernani Reyes, so mas kilalang Kuya Nani, no? Sa talagang pagiging pintor, no, ng mga images ng mga larawan din, no, ng Mahal na Birhen ng Antipolo at ng iba't iba pang mga ah, larawan sa ating simbahan at dambana. Ayan. Simulan natin siguro ng kwentuhan, Father Franz at Brother Sige Ivan. po. Ayan, Amen. akin po ang unang tanong po, ano po ang naging inspirasyon nyo, Kuya Nani, sa paggawa ng mga likhang sining na nakatuon sa simbahan, lalo na sa Mahal na Birheng Maria ng Ina ng Kapayapaan at Mabuting Paglalakbay? Alam mo, Father Franz, hindi ko naman ito binalak o pinlano itong paggawa ng mga obra para sa simbahan.
Nung nag-resign ako ng dati kong trabaho, naisipan ko lang bumalik sa pagpipinta dahil nga sabi ko, ito naman talaga yung hilig ko noon pa. Bakit hindi ko ituloy? Sabi ko gano'n. At yun nga, hindi ko pinlano. Sabi ko nga kanina, hindi ko pinlano hanggang sa dumating yung time na nakita ulit kami ni Father Nante. Nasa Ola siya noon. Sabi niya sa akin, igawa mo nga ako ng painting para sa dito sa Ola. At ang kauna-unahan kong ginawa ay yung tinapay ni Ola. So, nung nagawa ko yung tinapay ni Ola, yun yung ginagawa nilang parang tinapay din ng birhen. Nagbabike, tas namimigay ng mga tinapay sa mga taong lansangan sa Marikina. Actually, sumama pa nga ako nun sa kanila para ma-experience ko yung ma-experience ko yung tinapay ni Ola. Ah, Tapos ang gamit ko pang bike noon yung Japan bike, napakahirap gamitin. Nag-umikot kami punta roon sa may Santa Lucia, pabalik ng Ola. Kaya yung experience talagang yun ay talagang masasabi ko na isa sa mga naging inspirasyon ko para lumikha ng mga obra para sa simbahan. Sabi ko nga kanina, hindi ko talaga ito binalak o pinlano na magkaroon ng ganitong kadaming obra para sa simbahan. Siguro ito'y biyaya na lang talaga ng Diyos na siguro ito talaga yung nakaplano na gawin ko para sa simbahan. Ang galing. Ang daming palang kakaibang mga nangyari sa'yo, Kuya Nani, para makarating ka doon sa punto na talagang makapag-ambag ka, no, ng mga arts, no, ng mga likang sining sa ating mga simbahan. O pa nasisi. Ayan. Yan Nani, no. So, ito pong inyong bagong aklat. So, 'di ba pinangalan niyo pong Handmaid of the Lord. Collection po pala ito ng mga painting po ninyo sa iba't ibang simbahan sa mga nagdaang panahon. Maaari niyo po ba kaming kwentuhan, ano-ano po ba itong mga simbahan na ito kung saan namin matatagpuan yung inyo pong mga obra at sa mga ah, sa mga simbahang ito, ano po yung nakikita po ninyong pinakatanyag ng mga likhang sining na meron kayo sa mga simbahang ito? Okay. Yung mga painting ay may makikita sa Our Lady of the Abandon sa Marikina, sa Manila Cathedral, sa Intramuros, sa ating International Shrine sa Antipolo, Seminaryo San Agustin sa Intramuros din, Immaculate Conception Parish sa Pandi, Bulacan, Shrine of the Holy Face of Jesus and St. Jude Parish sa Sampaloc, Tanay. Meron din sa Immaculate Conception Major Seminary, St. Maximilian Seminary sa Parañaque, Chapel of Peace and Grace, Diocesan Shrine of Parish of Santa Rita de Casia sa Santa Rita, Bulacan, at sa Diocesan Shrine Parish of Our Lady of Light sa Calinta. Wow, ang Grabe. dami. Parang Grabe. naikot na yung buong Pilipinas, pang national artist na talaga. Correct, correct. Hey, Ayan. congratulations, Brother Nani. Nani, sinasabi na dito sa Antipolo Cathedral o sa International Shrine ng Birhen Antipolo, ang pinakamarami mong nilikhang sining. Dito yung merong Seven Sorrows and Seven Joys. Meron bang kinalaman ng mga malaking bilang na ito sa yung debosyon sa Mahal na Birhen? Father natin, malaki yung inspirasyon na ito. Yung naging sa akin para sa aking debosyon para sa Mahal na Birhen. Makapagkwento lang, Father. Maliit pa po ako, ay sinasama na po kasi ako diyan sa Antipolo ng magulang ko. Bumabalik kami lagi diyan tuwing May. May at saka po yung Miyerkules Santo. Yung dalawang beses pong yon sa loob ng isang taon, lagi po kaming nandyan. Nakikipagsiksikan po kami. Siguro yun po yung isa sa mga sa mga alaala ko lagi sa Mahal na Birhen. Kaya po yun, malapit din po talaga ako diyan sa Birhen Antipolo. Amen. Amen. At
Kuya Nani, nakakatuwa nga na yung paglunsad mo pala ng librong ito, pang isa sa mga naging feature po ng book launching nyo ay ito po pala ay kumbaga dinonate na po ninyo sa ating pong katedral sa Pandemya Opo. Dambana ng Malabiran ng Kapayapaan Mabuting Paglalakbay. Paano po napukaw ang inyong kalooban para gawin itong pagbibigay na ito at saan po ba mapupunta itong proceeds ng inyong libro? Alam mo, Brother Ivan, hindi lang naman ito ang unang pagkakataon na ginawa ko ito. Actually, noong 2022, after pandemic, ay nagkaroon ako ng one-man show sa Mega Mall. At Mm. ang ginawa ko ring beneficiary noon ay yung tinapay ng Birhen. Oh. Sa katunayan, nakapag ah, nakapag naka nakapaglikom kami ni Father Nante ng ah, para makabili ng 10 tri-bike para Mm. ibahagi doon sa ating mga kapatid na taong yung mga nangangalakal. Nakakatuwa Talagang po. napaka-mapagbigay niya ni Kuya Nani. Amen. Ayun naman, Kuya Sana Nani. lahat ng artist katulad ni Nani. O nga po yung sobrang generous talaga no, sa simbahan. Kasi di ba yung ibang mga artist, syempre, may mga pangangailangan din naman talaga, no? Tsaka, isipin nila muna yung sarili nila. Pero ito si Kuya Nani, talagang iniisip niya rin no, sa mga paglikha niya ng mga sining para sa simbahan, paano rin siya makakatulong no, sa simbahan at sa mga tinutulungan din ng simbahan. Kaya saludo kami doon sa iyo, Kuya Nani, no? Salamat po, Father Franz. May dagdag ko lang po. Kasi Father Franz, Father Nante, Brother Ivan, naranasan ko rin kasi yung yung walang-wala, yung mawalan, yung halos humihingi ka ng tulong pero walang tumutulong sa iyo. Kaya simula noon naipangako ko sa sarili ko na kapag nagkaroon ako, tutulong ako dun sa mga nangangailangan sa abot ng aking Oo. makakaya. Sa totoo lang, itong ginagawa ko naman ito, hindi malaking hindi ito yung malaking pagtulong. Ito ay sa abot lang ng aking makakaya o sa abot lang ng aking kakayahan. Amen. No? Amen. Kuya Nani, ito, may tanong ako sa iyo, isa pa, no? Kung meron isa sa mga natatanging likha na ito sa Katedral ng Antipolo, ano masasabi mo yung parang sobrang lapit sa iyong puso, no? Sa lahat ng mga obra mo na nandoon at bakit? Father Franz, hindi lang isa tatlo sila. Wow. Yung pinakamalapit sa aking Wow. puso. Ito yung tatlong unang ginawa kong obra para sa Antipolo. Ito ay makikita dun sa shrine, sa pagpanik, dun sa pagbaba, at doon sa opisina ng ating parokya. At ito din ay ginawang stained glass sa sacristy ng Mm. simbahan. Ano na yun, Kuya Nani? Para Ah, maikwento yung, natin doon sa mga kamanlalakbay Oo. natin. Ito yung pagpapakita ng birhen sa puno ng tipolo, yung paglikas papuntang Sitio Colaike at saka yung hinapaw. Mm. Yung parang istorya siya no ng mahal na Birhen ng Oo. Antipolos, yung Oo. sa Tama. kasaysayan niya, mga Tama ka dyan, important Father Frank. events. No, Mm. bakit naman naging malapit yun sa iyong puso? Unang-una, malapit sa aking puso dahil ito yung kauna-unahang ginawa ko para sa kanya. Pangalawa, ito yung ito yung nagbukas sa akin sa lahat ng simbahan para pagtiwalaan nila ako na contribute ako para sa simbahan. Mm. Talagang bukod doon sa naiambag mo kasi Father Nante, 'di ba? Yun yung talaga yung nakikita sa sacristy. So ibig sabihin yung mga bisita natin, yun din yung mga painting na kaagad nilang nakikita at mga bawat bumibisita sa Antipolo, lalo na yung nakikita nila yung painting nandun yung sa office mo, nandun din sa pag-akyat sa imahe ng Mahal na Birhen, lahat ng mga tao pag nakikita yung painting na yun, humahanga, nagagandahan at nakakapag-relate talaga rin sila sa kasaysayan din ng Birhen ng Antipolo. Kaya parang nagiging form din po siya ng catechesis. At
napakalaking ambag din pala noon, hindi lamang doon sa ating katedral, sa catechesis na yun, kundi personally din kay Kuya Nani, na mas talagang nakilala din yung kanyang pagiging artist sa mas maraming simbahan. Totoo Ang yun, Father Franz. Oh. Ang Amen. naalala ko nga po dyan, Father Nante, Father Franz, ano, 'di ba? Naalala niyo po may scholar na pumunta po sa Antipolo noon, si Christina Lee. Mm-mm. Naggawa siya ng libro sa Oxford Mm. tungkol doon sa ano yung mga historical moments na nag-establish na debosyon sa Biren ng Antipolo. At isa sa mga sinabi namin noon sa kaibigan po niya na pare na professor po sa USTI, yung palang hinahanap niyang mga important events, ay nandun na pala sa sacristy ng Mm-mm. Antipolo Cathedral. Nakahanay na po siya doon. At yun po yung tatlong painting ni Kuya Nani. Ayun. Kada isa pala na ito yung pinakamahalagang mga event na nagsasabi sa mga taga-Antipolo, sa mga deboto na talagang pinupuntahan at talagang pinapahalagahan ang Mahal na Birhen ng Kapayapaan at Mabuting Paglalakbay. Kaya sabi ko, ang ganda nung happenstance, nung coincidence na yon na itong mga gawa na ito yung pillars ng storya ng Antipolo. Amen. Amen. Brother Nani, maaari mo bang ibahagi yung personal mo na pagdedebosyon sa Mahal na Birhen? Meron Oo. ka bang natatanging karanasan na bilang artist, bilang pintor, na magandang kapulutan ng aral ng mga viewers natin? Father, ang maibabahagi ko lang tungkol dyan sa ano po na sa Birhen po. At tuwing ano po kasi, tuwing may pagkakataon talaga ako, halimbawa kapag yung feeling ko wala na akong maiguhit, wala na akong magawang obra, talaga pong yung exhausted na talaga ako, pumapanik po talaga ako ng katedral. Kaya minsan makikita mo po ako dyan, di ba? Bigla na lang akong lilitaw. Pumapanik po ako sa Mahal na Birhen. At lagi kong dinadasal, kahit naman lagi po ako nagdadasal, sinasabi ko na pahiramin lang po ako ng talento para makapagawa ko po ako ng marami pang obra. Yun lang po. Lagi ang dasal ko po sa kanya. Grabe. No, yun, Father, yung sinasabi ni John Paul II, no, doon sa kanyang message sa mga artist, no, na parang ang mga artist kapag hindi connected sa Diyos, walang debosyon, no, kahit gaano kaganda yung art na meron sila, no, those uh those works are in vain, no, kasi kailangan daw yung pagmamahal talaga sa Diyos, yung pakikipagrelasyon natin sa Diyos, yung pagdedebosyon din natin. Kaya kitang-kita natin yun kay Kuya Nani, no? Yung may devotion, may pananampalataya sa kanyang ginagawa. At talagang pag tinignan mo yung mga paintings po ni Kuya Nani, alam na alam mo, connected ito sa ating pananampalataya dahil siya mismo konektado at may relasyon dun sa talagang tunay na manlilikha. Amen. Kuya Nani, ito naman, ano po ang inyong mensahe bilang isang katolikong manlilikha sa inyong mga kapwa katolikong manlilikha tungkol sa kahalagahan ng pagpapalaganap ng salita ng Diyos sa pamamagitan ng sining? Ang masasabi ko lang dun sa mga katulad ko rin na lumilikha para sa simbahan, na wag tayong maging mayabang. Wag nating ipagmayabang kung ano yung meron tayo, sapagkat yung talentong meron tayo ay hiniram lang talaga natin. Ito ay hiram lamang at kahit anong oras pwedeng bawiin kapag pinagmayabang natin. Kaya lagi kong sinasabi doon sa mga nagsasabi sa akin, pag sinasabi nila sa akin, ang galing-galing mo naman, hindi po ako magaling, sinasabi ko lagi sa kanila, hindi ako magaling. Ang magaling po ay yung tunay na maestro. Yun, doon po kasi galing yung aking hiram na talento. Yun lagi ko po sinasabi sa kanila. Kaya para din po dun sa mga kapwa ko na mga lumilikha ng obra para sa simbahan. Sana po ay maging ganun din po yung ating yung ganun din po yung ating pagtingin. Tsaka wag po nating mamahalan yung simbahan kapag po Amen. Yun. kasi pag po wag po nating mamahalan.
Kasi po, kasi po, naniniwala ako, yung pong ibinabayad sa atin, secondary lang po yan. Ang tunay na bayad po niyan, yung yung balik sa atin yan. Although na hindi natin nasingil sila ng tama, hindi mataas yung kinita natin, sigurado naman po ako, totoo po, ako po magpapatunay, nakakasiguro po kayo na yung balik po nito sa atin ay hindi lang doble, hindi lang triple, kundi siksik, liglig, umaapaw po. Amen. Amen. Galing. Oo, sobrang magbalik ang birin. Tingnan niyo si Totoo po Nanay. yun ako, Father Nante. Sobra po. Kuya Nani nga lang, tignan nyo. 'Di ba? Ang ganda po kasi Father, 'di ba, ng storya ni Kuya Nani. Nagsimula siya ng walang trabaho, o parang walang talagang pagkakakitaan, pero dahil sa pagtulong niya rin sa simbahan, no, layo na nung narating na ni Kuya Nani ngayon. Meron niya ako isang beses, nasa Cebu yata ako, no, Kuya Nani. Tapos Opo, nakita ko opo. doon, pakalat-kalat yung mga obra mo doon sa exhibit. Pa. Yung parang layo na, no, nang nararating ng mga obra rin ni Kuya Nani. Dahil yan sa kanyang pananampalataya din at pagiging bukas palad sa ating simbahan. Yan. Salamat, Kuya Nani. Salamat Amen. din po, Father. So, Father Franz, ano ba challenge natin para sa podcast nito? Ayan nga, no? Para sa ating do whatever he tells you. Una, syempre, suportahan po natin yung libro na yon, no, ni Kuya Nani, yung Handmaid of the Lord. No? Ni-encourage ko po kayo, mga kamanlalakbay, mag-avail kayo, no, ng copy ng Handmaid of the Lord. No? Dito nyo makikita talaga yung kabuuan, no, ng pananampalatayang meron ng ating guest ngayon na si Kuya Nani, na talagang sa kanyang pagdedebosyon, nakagawa siya ng mga magagandang obra na talagang kapupulutan din natin, no, ng aral, at mas matututo tayo sa ating pananampalataya. Kaya yun yung challenge natin, no? Bumili, no, ng obra ni Kuya Nani. No? Sumunod, no, ay suportahan natin, no, lahat din ng mga artist, hindi lang si Kuya Nani, no, lahat din ng mga artist ng simbahan, lahat ng mga tao na nag-aambag, no, ng kanilang sining sa simbahan. Totoo yung sinasabi ni Kuya Nani sa mga artist, no, na wag nilang mamahalan yung simbahan. Pero pakiusap din natin, no, doon sa ating mga kamanlalakbay, na kaya namang bumili din, no, ng mga arts, no, nung lalong-lalo na nung mga artist na talagang nagsisimula lang, no, wag natin silang babaratin, no. Bagkus tulungan natin sila, no, sa atin ding makakaya, katulad ng pagtulong din na ginagawa ni Kuya Nani, no, sa abot ng makakaya, upang ang kanilang mga obra ay talagang magamit din natin sa ating pananampalataya, makilala na natin ang Diyos sa pamamagitan nila, no. Kaya sumuporta po tayo, no, ng mga artist, no, sa ating mga kanya-kanyang simbahan, kanya-kanyang mga lugar, no, lalong-lalo na yung mga artist na tumutulong para sa ating simbahan. Ang di gagawa ng challenge, Papangit, kayo ako, din. pangit. Bakit? Pangit kayo, sa pipita kayo ni Kuya Nani ng pangit. So, maraming salamat po kay Sir Nani Reyes sa ating bisita dito sa ating podcast na ito. Maraming salamat din kay Father Franz, kay Brother Ivan, sa lahat ng ating mga viewers. Alam nyo, natutuwa ako sapagkat isa sa mga napakahalaga kasing aspeto ng ating mga dambana at ang ating debosyon sa mahal na Birhen, yung expression natin ng faith ay yung musika at yung pintura, hindi ba? Ginagamit nga ito at patuloy na ginagamit ito ng simbahan sa evangelization, sa katekismo, yung mga dambana natin, maraming mga pintura dyan. Kaya nakakatuwa na meron tayong ganitong episode para sa isang artist na bago na nagmamahal sa mahal na Birhen, nagmamahal sa simbahan. Sana marami pang mga katulad ni Sir Nani na mga artist na maghandog ng kanilang talino, ng kanilang pagpipinta sa simbahan. Alam nyo, mga kamalalakbay, lahat ng ito ay biyaya ng Diyos. Lahat ng ating talento, lahat na meron tayo, biyaya ng Diyos. Kaya wag natin itong gamitin lang para magpayaman. Huwag natin gamitin ito para lang sa ating personal na kaligayahan, kundi ibahagi natin ito sa iba. Ibahagi natin ito sa unang-una, ibalik natin sa Diyos.
at ibalik natin sa ating kapwa. At kung magagamit nga po natin para sa pagpapahayag ng mabuting balita, katulad ng ginawa ni Sir Nani Reyes, gawin natin, gamitin natin. Para paglipas natin sa mundo na ito, maiwanan yung ating mga obra sa mga simbahan na patuloy na sumisigaw yung ating kulay, yung ating pinta ng mabuting balita ng debosyon sa mahal na Birhen. Viva la Virgen! Viva! Ah, Tayo po ay magpapasalamat sa Diyos sa lahat ng mga biyaya at pagkakalob sa atin ng mga artist din. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Panginoon, nagpupuri at nagpapasalamat po kami sa iyo para sa episode na ito. Nakarinig kami ng isang artist na talagang deboto ng inyong mahal na ina, ng tumutulong sa ating simbahan. Nawa po, Panginoon, dumami pa ang katulad niya, Kuya Nani, na talagang nag-aambag ng kanilang talento para sa iyo, para sa iyong kalooban at para mas makilala namin ang presensya mo sa aming mga kapatid din sa pamamagitan ng mga pagninilay-nilay sa mga larawang ito. Nawa po, patuloy mong pukawin ang aming mga puso upang suportahan din sila at talagang tulungan din sila na mas lalong mapalapit din sa iyo. Niling namin to sa ngalan ni Jesucristo, ang aming Panginoon, na bubuhay at naghahari, magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Sumainyo ang Panginoon, At sumayin niyo rin. pagpalain kayong lahat ng makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, ang Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Amen. Yan. Viva la Viva la Virgen! Viva la Iba. Virgen! Maraming salamat po mga Thank you, kamanilakbay. Sir Nani. Yung kanyang mga gawa, yung kanyang mga pintura at pagpipinta ay hindi gawa ng kanyang sarili at talino. Ito'y gawa ng Diyos. Pabuhay ka, Nani Reyes. Pabuhay ang lahat ng mga artist at mga eskultor na patuloy na magbibigay tulong para ang pananampalatayang Kristiyano, ang ating pananampalataya ay patuloy na maipahayag sa pamamagitan ng mga pintura, ng musika, at ng mga ukit. Sa pamamagitan ng librong ito, sinasabi natin, hindi naman talaga si Nani ang dapat hangaan at parangalan, kundi ang Diyos na tagapagbigay ng lahat ng biyaya. At kung pinararangalan natin si Nani, iyon ay dahil hinayaan niya ang kanyang sarili na maging lingkod, masunurin at tapat sa nais ipagawa ng Diyos sa kanya. Congratulations, Nani. Congratulations din, Owen. You make our little town of Angono very proud. You make our little town so great in the esteem of everyone. Through the works of your hands, may God be praised and glorified. Kaya sa bawat taong nagsasabi sa akin na ang galing-galing mo naman, ang sagot ko lamang ay hindi po ako ang magaling. Ako po ay isang instrumento lamang. Ang magaling po ay ang tunay na maestro na pinanggagalingan ng aking hiram na talento.